Hello guys, welcome back to my channel. Um, I just want to share this experience sa inyo. Uh, Nangyari ito kahapon nung natutulog ako. Narinig ko yung mother ko na umiiyak. Akala ko naipit yung kamay niya dahil lagi yung naiipit kapag humihiga siyang mag-isa na walang umaalalay sa kanya. So, dali-dali naman akong pumunta sa room nila ng tatay ko. Tiningnan ko kung bakit siya umiiyak. Yun pala, tinatawag niya yung nanay niya. Akala ko, naipit yung kamay niya dahil lagi niya yung naiipit dahil yung isang kamay niya is hindi niya talaga yun maigalaw. Kaya hindi niya namamalayan na paghiga niya naiipit yun. So, yun nga, hindi naman pala naipit. Akala ko lang. Tapos, yun pala, tinatawag niya yung nanay niya. Parang may nakikita siyang kakaiba ba. Nakita niya siguro yung nanay niya or nanaginip ba siya or ano, hindi ko alam. Sabi niya, Nanay, sama ako sa'yo. Sama na ako sa'yo, Nay. Nanay. Tapos parang talagang nakikita niya yung lola ko, yung nanay niya. Sabi ko, hinag ko yung mama ko. Tapos kinis ko siya, Mama, wag kang ganyan magsalita. Dahil, nandito naman ako, nandito kami. Sabi niya sa akin, nanay daw. So, tinatawag niya akong nanay. Sabi niya, Nanay, dito ka, upo ka, magkukwento tayo. Sabi ko, ano ba yan? Ano bang nangyayari sa nanay ko, sa mama ko? Bakit ganon? Lumabas ako, kinausap ko yung tatay ko. Sabi ko, paano bang nangyayari kay mama na kalag-kalag naman siguro na, yun yung term na, namin dito, kalag-kalag. Ewan ko sa Tagalog, ano ba yun? Yung parang, ewan ko kung anong term sa Tagalog niyan. Basta dito sa amin, gikalag-kalag, yung pinapakita ba ng, ng kaluluwa ng mga yumao na, yun. Tapos, tinanong ko yung papa ko, Papa, mula ba nung una, hindi ba dumalaw si mama kay lola? Or namatay na lang ba si lola, hindi niya nakita namatay na lang ba si lola, hindi nakita ni mama, ganyan. Tapos sabi ni papa, hindi daw talaga dumadalaw si mama kay lola. Hanggang sa namatay na lang yung lola ko. So sabi ko, ay, kaya pala siguro, hinahanap niya yung nanay niya na ngayon na may sakit na siya. So sabi ko, parang nakakalungkot isipin yung mga ganong pangyayari ba na ikaw na na anak, namatay na lang yung magulang mo, hindi mo siya nakita mula nung nag-asawa ka or kung nadalaw man siya, madalang. So, parang nakakalungkot isipin na ganun. Kaya siguro si mama, hinahanap niya ngayon yung nanay niya, yung comfort ng nanay niya, ngayong may sakit na siya, or ngayon nang matanda na siya. Kaya, nasabi ko talaga sa sarili ko, or ito rin sasabihin ko sa inyo, na mga anak, huwag niyong pababayaan yung mga magulang niyo. Kahit na may mga asawa niya kayo, dalawin niyo pa rin sila dahil namimiss nila kayo at saka hinahanap pa rin nila kayo, no? Kahit naman siguro may mga asawa tayo, dapat nandyan lang tayo para sa kanila. Kahit malayo tayo, siguro kung nasa ibang bansa ka, pwede mo naman siguro siyang dalawin once a year or twice a year. Kung kaya nyo naman, or kung nandyan ka lang naman sa ibang lugar, pwede naman sigurong, dalawin nyo yung mga parents ninyo. Kailan naman kayo dadalaw kung wala na ba sila? Ipakita nyo naman yung pagmamahal nyo sa kanila habang buhay pa sila. Kasi parang nakakalungkot nga. Parang
ako sa kwento ba ng papa ko na hindi pala yung mama ko dumalaw sa ano niya, sa nanay niya. Ngayon, too late na dahil kahit hinahanap niya yung nanay niya, hindi niya naman yun makikita dahil wala na, patay na yung nanay niya. So, ang morals talaga dito is kahit may mga asawa na tayo or kahit malayo tayo, kung wala ka mang asawa or malayo ka man sa mga magulang ninyo, dalawin nyo naman sila dahil nangangailangan talaga sila sa inyo. Hindi yung dadalaw na lang kayo pag wala na yung mga magulang ninyo. Kaya napaka-importante talaga, mahalaga talaga na dinadalaw ninyo yung mga magulang ninyo dahil namimiss rin nila kayo. So, ganun talaga guys.